Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay umaga dyan, hapon o gabi, sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balatang YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. And I'm very sure na ilan po sa inyo mga kabayan ay very busy ngayong umaga. Lalong-lalo na doon sa pamilya na merong pinapaaral, mga chikiting, kasi nga Monday ngayon, merong pasok mga kabayan. But don't worry, si Sir Ivan na po ang bahala sa inyo. Ako ang mag-ingay ngayong araw mga kabayan. So para mabigyan tayo o mabigyan ko kayo ng energy the whole day. Para maganda ang ating aura mga kabayan. Saka don't forget to smile always, okay? At before tayo mag-start po ng ating talakayang araw, i-greet mo natin po yung mga kabayan natin, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa stand mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Sir Clyde Skylier Timaho Abelend. Siya ang apo ni Ma'am Emily Punsaranti Maho. Happy birthday. Also, i-congratulate natin ang mag-asawang Ariel and Marcel Nabura because they are celebrating their wedding anniversary, ika-24th anniversary mga kabayan. Again, congratulations kay Sir Ariel and Marcel Nabura. Also, pasalamatan natin mga kabayan si Ma'am Carclia na bigay sa atin ng super thanks sa ating last vlog na $5. Thank you so much Ma'am Carclia. Okay, so isa po sa pag-uusapan mga kabayan, itong nakagulat at maraming nalungkot talaga sa nangyari kahapon sa isang radio broadcaster mga kabayan. Di ba niligpit saka talagang tinigi po mismo sa kanilang bahay. Kasi itong radio broadcaster na si Johnny Walker mga kabayan or sa totoong pangalan si Juan Humalon, ang kanyang office or kanyang DJ booth nandun mismo sa kanyang bahay mga kabayan, which is supposed to be kahapon mag-enjoy tayo kasi nga Sunday kahapon mga kabayan, family day, enjoy ang lahat, pang good vibes lang, pero ginulat tayo sa balita na yon. Alam nyo, to give you a little context tungkol dito kay Humalon na kung saan meron kong idea mga kabayan kasi noong nag-aaral pa ako sa Cebu City during sa aking college days, may naalala ko na isang pangalan po na sikat na DJ doon sa Cebu City na nangalan po na Johnny Walker. Well, I am not sure ha, hindi ko mag-sure dito na siya ba yun na sikat na DJ makabayan na Johnny Walker doon sa Cebu City. Ito po yung before siya sumikat doon sa Oroquita City makabayan, itong si Johnny Walker. Okay, so para maintindihan ng lahat, si Johnny Walker po ay hindi po siya political broadcaster makabayan or political journalist. Hindi po. Siya na po yung yung hindi siya nagko-commentator, siya plain DJ lang, nagpa-play po ng music, nag-endorse po ng mga endorse siya ng mga ibang mga produkto, at saka siyempre yung mga usual na ginagawa ng mga DJ makabayan, yung mga nag-shoutouts dito, nag-play ng music, katulad po sa ginagawa ng Sir Ivan. Pero siyempre, style natin dito, medyo mix kasi makabayan, mekos-mekos tayo. Nagko-komentary rin si Sir Ivan, saka ng babatikos tayo sa dapat doon sa mga binabatikos. Pero itong si Johnny Walker, hindi siya ganun makabayan, plain DJ lang po. Kaya yung mga iba dyan na hindi masyado alam na itong si Johnny Walker, sinasabi nila na defend press freedom. Yung mga rallies na makabayan, ginamit kaagad nila itong pagkamatay po ni Johnny Walker. Defend press freedom, stop killing journalists, at saka end impunity. Yung mga nagrally makabayan, alam nyo, sinisisi na dito si PBBM. Sinisisi kaagad sa pagkamatay po ng radio broadcaster. Parang ipinalabas na dito sa publiko na kung saan si PBBM ay walang kwenta makabayan, walang ginagawa. Lalong-lalo na doon sa vlog po ni Maharlika. Maharlika na naman. Pero ayaw ko ipakita dito yung vlog ni Maharlika makabayan kasi marami, ilan sa inyo masusuka sa mukha ni Maharlika eh. Pero alam ko ang kanyang sinasabi doon. Alam nyo, sinisisi niya dito. Nung una, yung intro niya nga sa kanyang vlog makabayan, sabi niya, hindi natin pwedeng sisihin dito si PBBM kasi, o saka si Efelisa, kasi hindi sila dito yung tumigi daw sa radio broadcaster. Pero meron
daang contribution. Abay, inilusot kagad mga kabayan. Sabi ng una niya na hindi natin sisihin si PBBM kasi hindi si PBBM yung tumigil dun sa radio broadcaster, pero binigyan lang ng idea ang kanyang mga viewers na kung saan meron daang contribution si PBBM. Dahil daw si PBBM mga kabayan and Marcos administration, meron lang bad leadership. Sinisisi niya kaagad dito si PBBM. Ano bang kinalaman ni PBBM itong mga kabayan? At saka dinagdag pa niya ni Hitad, sabi niya na na wala dang reinforce or kulang sa reinforcement itong si PBBM. Ikinompare naman niya doon sa sa Duterte administration mga kabayan, si kay FPRD, na kung saan may point naman ng konti doon si Hitad, kasi nga si FPRD mga kabayan, siyempre mabukal yon at talagang meron siyang bibitawan to ng mga salita na kapag siyempre salot ka ng lipunan, ipapaligpit ka. Ganun po ang kanyang mga bukal mga kabayan. So sa ginawa po ni FPRD, maraming natakot sa kanya ng mga salot ng lipunan. Pero hindi lahat mga kabayan. Kitang-kita naman natin doon po sa war on drugs ni FPRD ay hindi naman lahat nalinis niya mga kabayan. Di ba? Hindi man nagkaroon dito ng zero drugas. Kasi nga yung drugs mga kabayan, kahit saan po na lugar yan, hindi talaga masugpo yan. At napakahirap talaga sugpuin po yung issue ng drugas mga kabayan. Pero ilan po dito na mga po sa mga pusher, din po sa mga kriminal na iba, siyempre ang iba natakot mga kabayan. Saka medyo yung criminal case doon sa panahon ng FPRD, medyo bumaba ng konti. Dahil nga natakot ito kay FPRD. Ikinumpara yan ni Hitad mga kabayan. Siyempre, ang style ng leadership ni PBBM ay magkaiba naman kasi. But it doesn't mean walang ginawa si PBBM tungkol dito sa pagkamatay po ng radio broadcaster. Di ba, nung nalaman kaagad ni PBBM mga kabayan, nagpalabas siya kaagad dito ng kanyang statement. Babasaan ko lang ng konti mga kabayan para alam mo dito ng mga salot ng lipunan. Dito po sa mga ok-ok na meron pong ginawa si PBBM. Nag-post kaagad si PBBM mga kabayan nung dumating sa kanya yung balita na yan. Sabi ni PBBM, I condemn in the strongest terms the murder of broadcaster Juan Humalon. And I have instructed the PNP to conduct a thorough investigation to swiftly bring the perpetrators to justice. Attacks on journalists will not be tolerated in our democracy, and those who threaten the freedom of the press will face the full consequences of their actions. So tingnan nyo, may ginawa kagad si PBBM. Siyempre, pinatrabaho niya kagad yung kapulisan natin mga kabayan. At yan po ay under investigation po ngayon. Alam nyo ba, aside po dito kay Hitad, meron ding eskwelahan mga kabayan na kung saan si PBBM ay talagang sinisisi rin dito yung taga UP Diliman. At para mabigyan ko kayo ng ebidensya mga kabayan na sinabi talaga yan ng taga UP Diliman, ito ay post po dyan sa Facebook sa UJP UP Diliman. Sabi dito sa kanilang post, media and advocacy groups massed up at the Commission on Human Rights main office in Diliman, Quezon City to condemn the killing of radio broadcaster Juan Johnny Walker Humalon today, November 5. Ngayon, so i-jump natin mga kabayan hanggang pumunta dun sa baba. Sabi dito sa post mismo ng UP Diliman, earlier today, President Marcos Jr. through the Presidential Communications Office released a statement condemning Humalon's killing, saying that attacks on journalists have no place in a democratic country. The groups, however, decried the President's statement as hypocritical mga kabayan. Sinabihan kaagad na hypocritical, sabi dito ng taga UP Diliman, sobrang hipokrito ni Marcos Jr. para sabihin yan kung apat na ang pinaslang sa administrasyon niya. Ang nagsabi niya mga kabayan, yan po ng ngalan ay Brel Lacerna ng taga UP Diliman mga kabayan. Sinisisi kaagad to si PBBM, hindi naman superman yan si PBBM mga kabayan, di ba? Pero at least dito, gumalaw na kaagad yung kapulisan natin at meron ng initial na investigation mga kabayan. May nakuha po tayo na interview galing dito mismo sa kapulisan natin mga kabayan. Ipapakita ko yan mamaya at saka alam nyo, may napansin ako dito sa taga-media. Ano yan, Sir Ivan? During po sa kanilang pag-interview doon sa pulis mga kabayan, siyempre na-insert nila itong tungkol po sa ipinag-ingay po ng mga realista or dito po sa mga media broadcasters. Nasabi nila na defend press freedom, stop killing journalists or defend journalists. Yung ganun mga kabayan, tinanong ho yan ni Maricel Halili doon sa nag-imbestiga. Alam nyo, nagulat siya dito sa sagot po ng pulis mga kabayan at biglang kinat ang yung portion ng yung mga kabayan.
which means kinat po yung answer ng pulis na yon. Bakit? Siyempre, mapakita ko mamaya yung ebidensya mga kababayan at para i-analyze natin kung bakit tinanggal po ang portion na yon. Okay, so pag-usapan rin po natin, insert natin sa balita mga kababayan, yung tungkol dito sa pagbabalik po ni Guades ng taga LTFRB ngayong umaga. Yes, makabalik na po si Guades mga kababayan. And also, ito rin gumulat sa atin kasi yung presidente po ng Timor-Leste bibisita sa Pilipinas mga kababayan. Alam na ho natin kapag word po na Timor-Leste, sino ang nandun sa Timor-Leste nga mga kababayan na parang wanted na sa kapulisan. Diba? Maraming nagulat ngayon sa kababasan ko mamaya yung balita mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan. Palagi tayong meron nilang bawal ng mapasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At before tayo mag-start ng ating balitaan, siyempre kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin tayo mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Hard din makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Uniteam supporters. And girls, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga Suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. At mga kabayan, before tayo mag-start, i-announce muna natin kung sino ang nanalo sa ating question for the day kahapon. Sa ating edition kahapon mga kabayan. Di ba ang ating question kahapon kung ano ang bill na inihain ni Risa Ontiveros na magpapahamak dito sa pamumuno ni PBBM. Yung mga kabayan, di ba ang sagot doon is Human Rights Defenders Bill. So yun po ang sagot mga kabayan. At ang unang nakasagot ng tama ay si Sir Jaime Toledo. Congratulations po kay Sir Jaime Toledo. Nabigyan na natin siya ng GCash mga kabayan. Of course, today, meron pa rin po tayong question for the day. So, antabayanan ho natin yan. Don't worry. Very easy lang po ang ating question mga kabayan para masagot nyo kagad. Okay? So, before tayo pumunta dun sa mga ibang balita, dito muna tayo sa mga kabayan para hindi tayo mabitin. Ipatuloy natin yung issue dito, yung balita po tungkol sa radio broadcaster. Okay? So, para mabigyan tayo ng context mga kabayan, ulitin ko dito, itong si Johnny Walker or si Juan Humalon, isa po siyang plain lang po na DJ mga kabayan. Hindi siya ito nagkokomentary, hindi siya ito nagbabatikos po na isang personalidad. Wala ho yun yung mga karaniwang ginagawa po ng mga DJs. So di ba alam nyo, naalala ko yung DJ nung panahon or nung unang araw mga kabayan, yung sumikat talaga yung mga DJs, mga radio broadcasters. Di ba ang saya nung panahon na yun na kung saan kapag ma-shout out ang yung pangalan, nakakatuwa talaga. Di ba? Ganun po yung mga DJs noon, sumikat sila. At isa po ditong sumikat doon sa Cebu City, if I'm not mistaken, ito rin po si Johnny Walker. Before siya pumunta doon sa Oroqueta City, kasi taga doon sa Makabayan, sumikat rin po doon si Johnny Walker sa Oroqueta City. Ngayon, sad to say, di ba, talagang pinas lang siya ito Makabayan, tinigi ho siya dito. At saka maraming mga haka-haka dito, mga anggulo po sa mga posibilidad kung ano ang dahilan, bakit siya niligpit Makabayan. Una sa aking nalaman, kasi nagbasa-basa po ako sa mga comment Makabayan, lalong-lalo na doon po sa post po ni Anthony De La Cruz. Kaya nga doon ko nalaman sa kanya Makabayan. Alam nyo, sikat ho yan si Anthony De La Cruz na nandyan po sa Facebook. Sabi rin po dito ng mga ibang mga reporters tungkol daw dito sa nagkaproblema about sa lupa Makabayan. Di ba palagi natin yung marinig kapag merong mag-aaway dito tungkol dito sa lupa or kahit mga kamag-anak pa Makabayan, nagpapatayan nga. How much more kapag hindi mo kamag-anak at saka magkaproblema kayo doon sa mga lupa-lupa na issue na yan. Meron talagang insidente na ganyan na magkapatayan Makabayan dahil lang sa lupa. Di ba? Nakulong ko talaga eh. Pero yan kasi ang totoo at nangyayari talaga yan. Ngayon, ang iba Makabayan,
Sabi kasi na ipinakalat pong ibang mga vlogger about daw dito na katulad daw kay Percy Lapid kasi nga bumibira itong si Johnny Walker sa ibang mga personalidad, lalong-lalo na doon po sa kanyang live mga kaabayan. Kung napapansin niyo po, before siya nabaril dito, may mga sinoutout siya dito na kapitan doon sa Cebu City, sa kanilang lugar. So sabi nila, nag-assume na kaagad na baka itong si Johnny Walker sa hindi ito kilala ng iba, baka pumasok siya ito, baka ito ng batikos po ng ibang mga politiko mga kaabayan. Saka nagkainitan sila dito. Iyan po ay isa sa dahilan. Pero sinit aside ho yan ng pulis mga kabayan. Kasi ayon po dito sa pambisaga po ng kapulisan, baka ito'y away talaga, parang sabi pa nga may third party na nangyari. Totoo ba yan, third party? Pero hindi na dapat natin ipangunahan po yung kapulisan. Yan po ay sabi-sabi ng ibang mga vlogger mga kabayan. Tungkol daw ito away sa lupa, ang isa tungkol daw sa third party mga kabayan. Di ba kinuha po ang kanyang necklace? Yung necklace na yon parang diversion tactic lang yung mga kabayan para kasi magkalito-lito ang investigation po ng kapulisan. Baka kasi iisipin nila na itong pagkamatay po or pagligpit dito ni kay Johnny Walker, abay parang nakaw lang mga kabayan, plain lang na nakaw na insidente, which is I don't think so. Hindi talaga makaabayan. Merong malaking problema dito. At saka isa dito o dalawa dito na posibilidad away ito sa lupa at saka third party makaabayan. At para maintindihan pa natin, ito interview directly doon sa police na nag-imbestiga dito sa pagkamatay po ni Johnny Walker makaabayan. So for more details, let's watch this. May lead na raw ang mga pulis sa nangyaring pananambang sa radio broadcaster na si Juan Humalon aka Johnny Walker habang umeere siya sa Misamis Occidental. May ilang mga anggulo na ring tinitingnan kabilang ang away sa lupa. Ang mga nangyari balikan natin sa pagbabalita ni Maricel Halili. Parang pangkaraniwang pag-ere lang ito ng radio program ng broadcaster na si Juan Humalon. Si Humalon o mas kilala sa alias na Johnny Walker, tuloy-tuloy lang sa pagsasalita sa kaniyang radio booth na nasa loob ng kanyang tahanan sa Calamba, Misamis Occidental. Maya-maya, napahinto at napatingin sa pintuan si Humalon. At makalipas ang ilang segundo, bagsak ang broadcaster matapos siyang harap-harapang tamaan ng 2 putok ng baril. Sa kuha ng CCTV sa loob ng radio booth, nasa pool ang biglang pagpasok ng isang lalaki at ang pamamaril ito sa radio broadcaster. Matapos ang pamamaril, hinablot pa ng lalaki ang kwintas ng biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV, nakunan pa ang pagpupumilit na pumasok ng 2 lalaki. Ang isang kasamahan sa bahay ni Humalon, tinutukan pa ng baril ng kasama ng gunman habang naghihintay sa may gate ng bahay. Matapos ang pamamaril, nakita pa sa video ang dali-daling paglabas ng 2 suspect. Ayon sa Police Regional Office 10 sa Cagayan de Oro City, namatay on the spot si Humalon mula sa 2 tama ng bala sa kanyang mukha. Agad daw dinala sa Calamba Medical Hospital ang biktima pero idineklara rin itong dead on arrival. Kumatok sila sir na may importante silang ipakiusap sa may-ari na may iiri sila na importante. Pagbukas ng gate, naglabas ng baril ang mga salarin. Itukan siya ng baril at sinabihan na hindi ka kasali dito. Yung isang suspect sir, pumunta na doon sa opisina ng biktima tapos namaril na doon. Kinundena ng National Union of Journalists of the Philippines ang pamamaslang kay Humalon. Anila, si Humalon na raw ang ika-4 na napaslang na jorno sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Mariinding kinundena ni Misamis Occidental Governor Henry O. Aminal ang pamamaslang. Nagpaabot din ang gobernador ng pakikiramay sa pamilya ni Humalon na tinawag niyang isang walang takot na mamamahayag. Siniguro ni Waminal na paiigtingin ang investigasyon sa kaso. Sa ngayon, naglunsad na ng dragnet operation ang mga otoridad at nagtalaga ng checkpoints para sa pagkakadakip ng suspect. Nagpahayag na rin ang kanyang pagkondena si Pangulong Bongbong Marcos. Aniya, walang lugar ang ganitong klase ng pag-atake sa mamamahayag sa isang demokratikong bansa. Inatasan na rin ang PNP na magsagawa ng masusing investigasyon para mapanagot ang salarin. Ma'am, makikihingi lamang po kami ng update dahil po dun sa CCTV footage na nakita po namin kanina. It appears na hindi lang po isa yung pumasok sa bahay ng broadcaster habang ginagawa po yung kanyang live program. Gaano po kadami yung suspect na tinitingnan natin sa kasong ito?
Mayroon pong 2 suspect na pumasok po, ma'am. At yan po ang tinututukan natin ngayon, ma'am. Ma'am, identified na po ba kung sino-sino po itong 2 suspects na tinututukan natin sila? Ano po yung background nila? Sino sila? Bahagi po ba sila ng isang grupo? Yung ma'am, yung mga 2 suspect na nakuha natin sa CCTV yan, ay mayroon na kaming mga names po pa, hindi pa namin may divulge kasi ipa-identify pa namin doon talaga sa nakakita. Mm-hmm. Pero ma'am, what are the angles? Go ahead, ma'am. Sige po. Ma'am, ipa-enhance pa namin yung CCTV kasi medyo blurred pa kasi, kaya ipa-enhance pa namin yung CCTV. Okay. Ipapa-enhance pa yung CCTV, pero taga dyan din po ba sila sa area? Ito pong 2 suspect na nakita natin? Hindi pa talaga tukoy kung hindi pa positively identified kung sino po sila, sir. Mayroon na tayong 2 suspect, pero hindi pa natin tukoy kung ano talaga ang mga names nila. Kaya yung ipa-enhance pa namin yung ating CCTV footage at ipakita natin doon sa babae na nakakita. All right, that's Witness. clear, ma'am. We're still verifying the identity of these 2 suspects. Pero ano-ano po yung mga anggulo na kinukonsider natin dito po sa kasong ito? Meron na po bang malinaw na motibo kung bakit po nagawa nitong 2 salarin yung pagpatay dito po sa broadcaster? Meron na tayong mga anggulo po na tinutukan. Meron kasi siyang naalitan before the incident, pero we are still conducting deeper investigation with regards to this matter po, ma'am, para ma-identify po natin kung sino talaga itong 2 to na pumasok at yung isa ay binaril si Johnny Walker po. So, posibleng may kinalaman po siya dun sa nakaalitan. Pero ano po kaya ang dahilan bakit hinatak yung kwintas? Ma'am, meron tayong mga anggulo na tinututukan, pero we are still conducting in-depth investigation relative to this matter po, ma'am. Okay, Kasi hindi lang isang angle ang tinututukan namin. Mayroon kaming 3 anggulo na tinututukan po namin, ma'am. At katatapos lang ng meeting namin ngayon ng SITG. Tapos, since hindi pa natin identified yung mga names ng perpetrators, ipa-enhance pa natin yung CCTV at ipakita natin sa witness para maklaro yung mga face ng pumasok. At yung mga anggulo na 3 anggulo are patuloy pa yung pag-investigate namin. Ma'am, Hindi ko pa may divulge yung 3 anggulo na tinututukan namin ngayon, ma'am. Alright. So, ang clear lang po doon sa 3 anggulo yung nakaalitan niya. May kinalaman po ba ito sa trabaho niya bilang isang media practitioner? Hindi po. What are the other 2 angles that we are considering? Ma'am, as to ma'am, pasensya na talaga sa mga listener, mama, para hindi ma-preempt yung investigation namin, ma'am. Hindi mag-ask kami ng sorry talaga, ma'am. Hindi namin i-divulge yung mga anggulo na tinututukan namin, ma'am, para hindi ma-preempt yung investigation namin, ma'am. Sorry talaga, ma'am. Okay, we understand that, sir. Lahat ng anggulo, ma'am, ganito na lang, ma'am. May 4 kami na anggulo na tinututukan ngayon, ma'am. 4 na anggulo, sir, hindi po Yes, 3. Ma'am? 4 na anggulo ang tinututukan Yes, po ma'am. ninyo. 4, ma'am. Okay, sir. Ma'am? Sir, kanina po may sinasabi si Ma'am Alma na witness. I will not ask for the identity of the witness, pero sino po Yes, ma'am. yung kasama ng biktima, if it's okay to divulge the information, when the incident happened this morning? Sinong kasama daw? Sinong kasama ng biktima? Nung biktima po. Nung nangyari yung incident.
witness ma'am, kasama niya yun ma'am. Yung babae ma'am, yung babae na nakita natin, ano yun ma'am, working student niya yun ma'am. Tapos yung lalaki na witness natin ma'am, isa siyang spinner ma'am, spinner na kasama ng biktima ma'am. So kasama niya nagtatrabaho pero nangyari dun sa loob ng bahay. Yes, ma'am. Kasi dun po talaga mismo sa loob ng bahay ng broadcaster ginagawa yung kanyang program. Yes, ma'am. Yes, Opo. ma'am. Sir, paano nakapasok yung dalawang suspect doon sa loob ng bahay kung saan ginagawa yung programa? Pumutok po sila, ma'am. Nag-doorbell sila, ma'am. Nag-doorbell sila ng 3 beses. Yung working student na witness natin, ma'am, siya yung nakarinig. Pinuntahan niya yung biktima, nagpunta siya doon na may tao sa labas. Tapos si spinner, ma'am, yung kasama ng biktima, siya na yung nag-verify sa labas sa labas, ma'am. Tinanong niya yung kung ano ang pakay ng nag-doorbell. Sabi man, ma'am, na may i-broadcast sila, may panawagan sila kasi nawala yung wallet at saka susi. Open na kunti, ma'am, open kunti ng gate, tinulak na ng mga suswitsado yung gate. Tapos, ayun na, tinutukan na, pinaluhod na, pinadapa. Tapos yung isa, dumiritso na sa opisina ng biktima. Yun na po, ma'am. I see. So yung pinapakita po natin na tinutukan ng barel pagpasok ng gate, yun yung spinner. Yes, ma'am. Yung po spinner po yun, ma'am. Okay, sir. How long will it take bago po natin ma-verify yung identity ng dalawang suspect? Ano po yung timeline natin, sir? Sa pinaka madali talagang panahon, ma'am, kinakaya namin ngayon, ma'am, kasi yung witness natin po, ma'am, pinapunta po namin sa region para sa cartographic visual ng suspect. Tapos kasi si CCTV din, ma'am, matagal man din kasi i-enhance yan, hindi maklaro yung mukha, ma'am. Kaya pinapunta na lang namin doon. Kasi, ma'am, dito sa munisipyo ng Calamba, mga 7 to 8 hours pa magbiyahe patungo ng region namin, ma'am, para sa ma'am. Magbalik pa yun, ma'am. Tapos saka kami makabigay ng klarong mukha, ma'am, para sa pagkilanlan ng biktima ng suspect po natin, ma'am. So tama lang po ang ginawa ng pulis na investigador Makabayan na hindi niya binigay lahat yung informations kasi nga para hindi ma-preempt ang kanilang investigation. Pero siyempre alam niyo naman po yung mga media magtatanong yan at magtatanong talaga Makabayan. Sukit-sukitan ho sila. Pero tama lang po ang ginawa ng pulis na hindi lahat sinabi niya. Alam niyo Makabayan, nagdududa tayo. Napapansin niyo ba yung CCTV nung pagpasok po ng yung shooter kay Johnny Walker na kung saan alam niya saan siya pupunta doon sa booth Makabayan. Di ba sinabi lang na hindi nila kilala? When I think Makabayan, ito siyempre malikot ang ating pag-iisip at saka siyempre kasama rin po tayo sa nag-alis po sa issue Makabayan sa nangyari doon sa kay Johnny Walker na kung saan baka yung shooter na yun nakapasok na dyan Makabayan. Bakit niya alam? Or merong nagbigay sa kanya ng video kung saan papunta yung office ni Johnny Walker Makabayan. Diba? Nagets ba natin? Pero meron akong tanong dito kay Ma'am Maricel Halili ng One News PH. May papakita ako sa inyo na isang portion Makabayan kung saan kinat ito intentionally ng taga One News PH. Pero before ko magbigay po ng aking analysis sa issue kung bakit tinanggal nila yung portion na yun, let's watch this. May kinalaman po ba ito sa trabaho niya bilang isang media practitioner? May kinalaman po ba ito sa trabaho niya bilang isang media practitioner? Hindi po. What are the other two angles that we are considering?
Yun, hindi ko yung i-delete mga kabayan. Yun po intentional na dinilit yung portion na yun ng taga One News PH. Bakit? Di ba sabi po ng police, hindi po. Hindi ito related doon sa kanyang profession bilang isang journalist. Bakit yun tinanggal ng taga One News PH? Kayo, Marcel Halili, pinagtakpan nyo kaagad. Bakit? Di ba nag-iingay sila ito sa defend press freedom, defend journalist makabayan, or stop killing journalist. Then, kitang-kita nga natin, nag-rally ngayon yung Makabayan Black, nag-rally yung taga UP Diliman, at saka yung ibang mga news broadcaster guild ba ang tawag sa kanila, para hindi po yun matakpan kaagad or ma-stop po ang kanilang panawagan makabayan. Kaya, tinanggal yung portion na yun para hindi malaman ng publiko ang isinagot ng pulis na 'di ba sabi niya hindi makabayan, hindi kasama doon sa iniisip nila na parang may anggulo dito tungkol sa kanyang pagiging journalist makabayan. So yun po itinakpan kaagad yung ebidensya na yun ng taga news outlet. Itong taga news outlet, bakit sila ganun? Kung hindi pumabor sa kanilang ipinagsisigaw makabayan, tinatanggal kaagad nila. 'Di ba? Dapat magiging transparent tayo. Itong News PH talaga or itong sa frontline sa News 5 kasi sila alam mo natin yung News 5 mga kabayan. Before tayo mag-jump po sa ating next topic, i-shoutout muna natin mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Siyempre, i-acknowledge po natin ating mga silent viewers. Hello po. I-shoutout muna natin ating mga channel members. Sila si Ma'am Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami, o Sis Queen, Fizz Calante, Russell Terowell, Via Bar, Mel Grace Homes, and hi to all the Pindot Likers and Pindot Warriors. Hi to Barkadahan Forever FM. Hi to Ma'am Maiti Baisa, John Kuan, Army Lagaso, Lynn Gonzalez, Carmila Salinga. Hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Ma'am Ichacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hello po. And hi to Sir Nonoy Florin Hills, Ninita Caragergos or Guergos, Pinky Abistano, hi to Angelita Holsinger, Mary Umura, Aurora David, Sanids Kansiran, nandyan rin po si Jelen Quezon, Teresita Tumalawan, Marlene De Los Santos, hi to Girly, Kaluyal Wanabeth, Space Lover, Maria Cristina Fernandez, and hi to Sir Leonardo Blue and Victor Nobly Acosta. Siyempre, idagdag po natin si Sir Angelo Martan, Eme Sarino, and Mila. Okay mga kaabayan, so dito tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin itong merong presidente po na pupunta sa Pilipinas or bibisita sa Pilipinas, yung presidente po ng Timor-Leste makabayan. So alam ho natin kapag Timor-Leste na lugar, kilala natin kung sino ang nandun na isang ex-congressman makabayan, si Tevez. So nung narinig natin tong balita na to, nag-comment kaagad sa makabayan, talagang nag-flood po yung comment. Sabi na dadalhin na daw si Tevez ng presidente po ng Timor-Leste. Kapag pumunta na sa Pilipinas, bibisita sa Pilipinas, dala-dala daw itong si Tevez. Parang isuko niya mga kaabayan. Pero hindi po yan nasali dito sa balita. Kasi babasahan ko lang mga kaabayan tungkol dito. Sabi sa balita, nakatakdang bumisita sa bansa sa November 10 si Timor-Leste President Jose Ramos Horta para sa state visit upang palakasin ang relasyon ng Pilipinas at naturang bansa. Ayon sa Presidential Communications Office or PCO, magiging misyon ni Horta sa pagbisita sa bansa ang pagpapalakas sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng political, technical, education at economic partners. So dagdag po dito, masisintro ang state visit ni Horta sa pakikipagpulong sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs or DFA, sa DTI, sa DOJ, DOST, and DSWD. So dahil nabanggit po yung DOJ makabayan, para alam mo natin lahat na dadalhin ba ng presidente ng taga Timor-Leste itong si Tevez. Ayon sa balita, walang binanggit kung may kinalaman ang nakatakdang pakikipagpulong ni Horta sa mga opisyal
opisyal ng DOJ sa isyu ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na ngayon ay nagtatago sa Timor-Leste matapos idiin na mastermind umano sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Noel Digamo. So wala yon sa balita mga kabayan. Siyempre alam mo natin na meron na pong mga kumakalat ngayon. Tingnan nyo po yung ibang mga vlogger. Tingnan nyo kanilang mga captions. Daw si Teves daw dadalhin ng presidente ng Timor-Leste kasi bibisita daw sa Pilipinas mga kabayan. Well, hopefully so. Sana lumantan itong si Teves sa harapin niya ang kanyang kaso mga kabayan. And I'm sure kasi nga mag-meeting itong si President Horta ng Timor-Leste doon kay sa taga DOJ mga kabayan. So I'm sure mapag-usapan lang ito at saka malagay sa kanilang topic itong si Teves mga kabayan, di ba? Idagdag rin po natin sa balita mga kabayan na kung saan ito'y good news po kasi si Guades, di ba si Guades nagkaroon po ng investigation 2 weeks ago na ba yon? Na kung saan ito si Tumbado ay bumaliktad mga kabayan, iniwan niya itong si Mar Balbuena which is supposed to be yung first na statement na labas po Tumbado that is against po kay Guades. Inukasahan niya na meron pong korupsyon na ginagawa itong si Guades mga kabayan. But we found out at lang itong si Guades si Tumbado ay bumaliktad. Iniba na po ang kanyang affidavit mga kabayan, ang kanyang statement. Ito'y parang binaliktad na niya at saka binawi na niya yung una niyang statement tungkol ito kay Guades. So si Guades by today babalik na siya sa LTFRB mga kabayan, magtatrabaho na naman. So yan po ay ayon sa balita. Suspension kay Guades inalis na ng Malacanang. So babasahin na po natin ang balita. Inalis na ng Malacanang ang suspension order laban kay LTFRB Chairman Teofilo Guades III. Ito ang inihayag ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin kasunod ng pagbawi ni Jefferson Tumbado sa kanyang mga bintang ng umano'y katiwalian sa opisyal at sa kanyang tanggapan. Ayon sa palasyo, ngayong nilinis na ni Guades sa bintang na katiwalian, wala ng dahilan pa para patagalin ang suspensyon nito. Dahil dito, inaasahang babalik sa kanyang tanggapan si Guades sa LTFRB. So that is good news mga kabayan. So at least inamin po ni Tumbado na walang kinalaman or walang ginagawang kabulastugan itong si Teofilo Guades mga kabayan. So malinis na ang kanyang record ngayon. And sa alam nyo, nakita ko sa balita, yung si Mar Balbuena, hindi makapaniwala mga kabayan, ang pag-reinstate dito kay Guades, hindi daw makatarungan, sabi ni Mar Balbuena. Alam nyo lang po yung salot ng lipunan, nag-iingay na naman sa kanyang Facebook mga kabayan. At siyempre hindi malayo na ito na namang si Mar Balbuena magpa-press conference na naman ito. Asahan natin yan mga kabayan. Of course, so isa na rin po natin si Ma'am Erica Mabagmahal, Carmen Lee, Arceli Guevero, Beji Unggang, Bridgie. Nandiyan rin po si Bernardino Sorio, Eugenio Apiado. Isa rin po natin si Soledad na nandyan sa Valenzuela, greetings from Banje Atienza. And hi to Ma'am Rosalia Raborhim and Camila Rabordongo. Greetings from Rodolfo Radada Rabor. Nandiyan rin po si Eds Villarreal. And hi to Ma'am Shane Sibal. Mga kabayan, so nandito na tayo sa ating question for the day. Ano ang pangalan ng presidente na bibisita sa Pilipinas mga kabayan? Ulitin natin, anong pangalan ng presidente na bibisita sa Pilipinas? Please comment down below. At saka paunahan lang tayo mga kabayan, okay? At saka good luck sa lahat na mag-answer sa ating question for the day. At yan po yung mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, I come before you today asking for forgiveness of my sins. Lord, thank you for giving me another day to live. My only request to you this morning is to bless my family and friends, strengthen their faith, let them live with contentment and rejoice in gladness. Protect them spiritually, physically, mentally, and emotionally. This I pray in Jesus' name. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara!
BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM